Nasaksihan natin ang pinakamabigat na dagok sa buhay ni Guillermo. Ang balitang wala ng babaeng kaisa-isang minahal niya. Ang bawat pagpatak ng ulan sa punto ni Victoria ay tila pagluha ng langit sa lahat ng pagkakamali at pagsisising. Huli na para sa lalaking dati ay naghari sa dilim. Ngunit ang kamatayan ba ang tunay na katapusan? O isa lamang itong pintuan patungo sa isang buhay na wala ng bahid ng nakaraan? 5 taon ang lumipas at sa isang mapayapang kumbento, isang babaeng walang alaala ang nagsisimulang muli. Ang pangalan niya ay Victoria, isang pangalang pamilyar, ngunit puno ng lihim na hanggang ngayon ay nakabaon pa rin sa limot. Ano ang tunay na naganap 5 taon na ang nakakalipas? Bakit tila may mga taong nagtatago ng katotohanan? At ano ang kapalaran ng kambal na naiwan sa gitna ng unos? Simulan na natin ang ating kwento. Guillermo POV. Sa kauna-unahang pagkakataon nang makita kong kambal na anak namin ni Victoria, hindi ko mapigilan ng maluha. Alam kong kagaya ng nanay nila, they are suffering so much. At kasalanan ko yun. Naging malupit ako at kahit na siguro magsisi pa ako ng makailang ulit, hindi na may babalik pa ang mga nangyari na. Nasa rooftop ng chopper, Guillermo. Bilisan mo. Time is gold at kailangan nang maidala kaagad ang mga bata sa Manila. Seryosong wika sa akin ni Leonardo. Napatitigulit ako sa pintuan ng emergency room. Hinihintay kong paglabas ni Victoria pero bigo ako hanggang sa naramdaman ko na lang ang paghawak ni Leonardo sa akin. Ano pang hinihintay mo? Halika na. Seryoso nitong wika sa akin. Si Victoria, hindi ba't kailangan niya din ng seryosong medical na atensyon? Kailangan natin siyang isama. Seryoso kong wika. Hindi na pwede. Sagot din naman ito sa akin na kaagad kong ikinagulat. Hindi pwede? Nandito pa si Vida at hanggang ngayon patuloy pa rin nilang ginagawa ng paraan para mailigtas siya. Kung ibabiyahe pa siya patungo sa Manila, baka mas lalang malagay sa alanganin ng buhay niya. Seryoso nitong wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magulat dahil sa sinabi nito. Mangangatwiran pa sana ako pero muli itong nagsalita. Guillermo, kung magtatagal ka pa baka pati buhay ng anak mo malagay sa alanganin. Halika na. Seryoso nitong wika sabay hila nito sa akin patungo sa may elevator. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod sa kung anong nais ni Leonardo. Pero tahimik akong nangako sa sarili ko. Ihahatid ko lang ang kambal sa Manila at babalik kaagad ako. Ang mga sumunod na eksena ay parang sa pelikula ko lang napapanood at hindi ko alam na mangyayari pala to sa totoong buhay. Wala pang 1 oras nasa Manila na kami at mula sa rooftop ng Balboa Medical Center, ibinaba na ang mga sanggol at diniretso sa NICU Department. Sinuri to ng mga espesyalista. Ayon sa mga to, kung hindi daw kaagad na ilagay ang mga anak ko sa NICU, posibleng malalagay sa alanganin ang buhay ng mga to. Ano sa palagay mo, Dok? Magiging okay na bang kambal? Seryosong tanong ko sa isa sa mga doktor na nakamonitor na ngayon sa kambal. Mr. Balboa, kailangan pa rin ng masusing monitoring. Nailabas ng mga bata sa womb ni Mami na hindi pa talaga sakto ang araw ng paglabas nila. But we will do our best para maging maayos sila. Seryosong sagot nito sa akin. Wala sa sariling napasabunot ako ng aking buhok. Pakiramdam ko, mababaliw na ako sa mga patong-patong na pagsubok na dumadaan ngayon sa buhay ko. Digdagan pa nang nag-aalala din ako sa kondisyon ni Victoria ngayon. And speaking of Victoria, dali-dali kong nilabas ang aking cellphone. Nasa pangangalaga ng pinsan kong si Vida, si Victoria at kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang kalagayan nito ngayon. Kaya lang hindi ko alam kung anong problema. Paulit-ulit kong tinatawagan ang number ni Vida pero hindi ko nito sinasagot. Lalong sumidyo ang takot na nararamdaman sa puso ko hanggang sa muli kong kinausap si Leo. Ano? Babalik ka ng asyenda? Para ano pa? Ano ba, Guillermo? Akala ko ba gusto mo ng anak? Mas kailangan ka ng mga babies dito kumpara sa asyenda. Seryosong sagot nito sa akin. Hindi ako uwi ng asyenda, Balboa. Babalik ako ng ospital para alamin ang kalagayan ni Victoria. Seryosong sagot ko dito. At paano mga bata? Hindi mo malang ba naisip na masigit kang kailangan nila dito? Seryosong sagot din ito. Muli kong naikuyom ang aking kamao habang pigil kong sarili ko na masapak tong si Leonardo .
Hindi ba nito naintindihan na sobrang nag-aalala ko kay Victoria? Nandun si Vida. Siya ng personal na nag-asikaso kay Victoria. Siguro naman, hindi niya pababayaan si Victoria, di ba? At kung duda ka talaga, pwede mo siyang tawagan. She's not answering. Ilang beses ko na siyang tinawagan pero hindi niya sinasagot. Yamot ko ding sagot dito. Then, I rest my case. Ako nilang babalik ng ospital para i-check ang kalagayan niya. Sagot nito sa akin. Stay here. Kami nang bahala kay Victoria. Baka may mga ikakandak na mga test sa kambal at kailangan ng pirma mo tapos wala ka. Protocol yon, kaya pinapayuhan kita na magstay dito at bantayan ang mga anak mo. Dagdag pa nito. Akala ko sa pagbalik ni Leonardo ng hasyenda, mapapanatag ng kalooban ko. Halos 1 linggo ko rin kasi itong hindi makontak at nang matawagan ko na to, isang hindi ka nais-nais na balitang kaagad na sumalubong sa akin. Kumusta ka? Si Victoria, anong balita sa kanya? Tanong ko kaagad dito. Guillermo, nakita mo naman siguro kung anong sitwasyon ninyo noong nakaraang linggo, di ba? She's very weak at halos hindi na siya humihinga. Seryoso nitong sagot sa akin. Ano? Anong ibig mo sabihin? Si Vida, nasan siya? Gusto kong makausap si Vida. Yamot kong sagot dito. Guillermo, si Vida. Ilang araw ko na siyang hindi makausap. Alam mo kung bakit? Dahil sinisisi niya sarili niya na hindi niya nailigtas si Victoria. Seryoso nitong sagot sa akin na parang isang malakas na bomba na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako nakapagsalita. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa aking cellphone habang pilit kong inaanilisa kung ano man ang sinasabi nito ngayon lang. Anong sabi mo? Leonardo, anong ibig mong sabihin? Galit kong tanong dito. Hindi pa ba malinaw sa iyong lahat? Guillermo, wala na siya. Pagkasakay pa lang natin ng chopper para i-transfer ang kambal dyan sa Manila, nalagutan na din siya ng hininga. 1 linggo nang patay si Victoria. Seryoso nitong wika. Pakiramdam ko, biglang namanhid ang buo kong katawan. Napasabunot ako sa aking buhok kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. 1 linggo? Joke ba to? Sabihin mo nga sa akin, Leonardo. Isa tong malaking joke, hindi ba? Di ba? Galit kong tanong dito. Ang kamatayan, hindi pwedeng gawing biro. Wala na siya. Hindi mo na makikita pa sa Victoria. Dahil pagkatapos niyang mamatay, nagpasya si Lolo Samuel na ilibing na din kagad siya sa tabi mismo ng kanyang papa at ni Yaya Rosie. Muli nitong wika. Pakiramdam ko bigla ako nawala ng lakas. Walang sabi-sabing napaupo ako sa isa sa mga upuan dito sa hallway ng hospital habang nakasabunot ang isa kong kamay sa aking buhok. Hindi totoo yan. Paano nangyari to? Paano hindi nyo kagad sinabi sa akin ng tungkol dito? Galit kong tanong dito. Dahil nag-aalala kami, alam namin na masasaktan ka kapag malaman mong tungkol dito. Guillermo, hayaan mo na si Victoria. Dahil umpisa pa lang, alam mo naman na suicidal na talaga siya, hindi ba? Ilang beses na siya nagtangkang kitli ng sarili niyang buhay. And worst, gusto niyang idamay ang mga bata. Galit si Lolo sa mga nangyari. At nung malaman niyang wala na si Victoria, siya na mismo nag-decide na ipailibing na kaagad ito. Muli itong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik, parang bigla ako nawala ng lakas. Nabitawan kong hawak kong cellphone. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nung nasaksihan kong kamatayan ng sarili kong mga magulang, ngayon lang ako ulit umiyak ng ganito. Yung iyak na umagulhol talaga. Paano nangyari to? Victoria, talaga bang wala ka na? Talaga bang hindi na tayo magkikita? Mahinang bulong ko sa aking sarili. Ilang oras din ako nanatili sa hindi maayos na kalagayan bago ko kinausap ang doktor ng mga anak ko. Kumuha din ako ng mga nurses na personal na mag-aalaga sa mga bata habang wala ako. Hindi pwede ang ganito. Kailangan kong bumalik ng Hacienda Balboa ngayon din para personal na malaman kung nagsasabi ba talaga ng totoo si Leonardo. Ilang saglit lang, sakay ng chopper, bumiyahe ako pabalik ng Hacienda. Kaagad na sumalubong sa akin si Leonardo na hindi ko napigilan ang sarili ko at binigyan ko na kaagad ito ng malakas na sapak. Sinabi mo sa akin na ikaw bahala kay Victoria pero ano to? Anong ibig sabihin nito, Leonardo? Galit kong sigaw. Halos matumbato sa sahig dahil sa malakas kong pagkakasuntok dito pero hindi ako nito pinatulan. Bagkus nginisiyahan lang ako nito bago nagsalita. Hindi ba't ito naman ang gusto mo dati pa? Bago mo nabuntis si Victoria?
Hindi ba't halos patayin mo na siya? Ano ngayon inaarte mo dyan? Nagtagumpay ka na. Pati ng babaeng yun at nakaganti ka na rin. Sa laban na to, ikaw ang nagwagi, Guillermo. Nagkaanak ka ng 2. Plus na ipaghiganti mo na rin ang pagkamatay ng mga magulang mo. Galit nitong wika sa akin. Marid ko namang naikuyom ang aking kamao. Akmang susugurin ko sana to. Pero ang malakas at galit na boses ni Lolo Samuel ang pumainlan lang sa buong paligid. Guillermo! Galit itong sigaw sa akin. Kailan ka pa ba magbabago? Sa palagay mo ba kahit napatay mo pa sa bugbog si Leonardo, may babalik pang buhay ni Victoria? Hindi na. Patay na siya at siguro sa mga sandaling to. Halos maubos ng katawan niya sa mga uod mula sa ilalim ng lupa. Galit itong sigaw sa akin. Lolo, paano niyo ito nagawa sa akin? Paano niya nagawang magdesisyon ng mga bagay na hindi niya sinasabi sa akin? Galit ko ring tanong dito. Kaya lang imbis na makipagbungangaan ito sa akin, ang malakas na hampas mula sa tungkod nitong tumama sa katawan ko. Lapas tangan. Tapos ng lahat, Guillermo. Tapos ng laban at dapat lang nakalimutan mo ng mga nangyari na. Patay na siya. Hindi na babalik si Victoria. At ibaon mo na sa limot ang babaeng yun. Galit itong sigaw sa akin. Matalim ang mga matang tinitigan ko si Lolo. At pagkatapos noon, patakbo kong lumabas ng mansyon. Mula sa loob ng mansyon, hindi ako minto sa pagtakbo ng halos 15 minuto hanggang sa nakarating ako sa isang tahimik at makahoy na lugar. Kaagad na sumalubong ang 3 puntod sa paningin ko at walang pagdadalawang isip nilapitan kong isa sa mga ito't malakas na sumigaw. Victoria! Halos umalingaw-ngaw ang boses ko. Sa buong paligid wala sa sariling basta na lang ako napaluhod sa puntod ng babaeng hindi ko akalain na tuluyan din pala akong iiwan. Bakit? Bakit kailangang mangyari to? Bakit napakahirap para sa'yo na patawarin ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko? Bakit? Umiiyak kong wika. Halos isubsob ko ang aking mukha sa lupa dahil sa matinding paghihinagpis. Sa laban na to, ang akala ko ako pa rin ang nanalo. Pero hindi, lumabas na akong talunan. Kaya naman sobrang sakit. Guillermo, tama na yan. Wala ka nang magagawa pa. Kung hindi tanggapin ng katotohanan na wala na siya. Seryosong wika naman ang pinsan kong si Leonardo. Hindi ko na malaya na sinundan pala ako nito. Kaya naman walang sabi-sabing mabilis akong napatayo at mahigpit na hinawakan ng kwelyo nito. Sinabi mo sa akin noon na ayos lang siya, hindi ba? Paano? Paano humantong sa ganitong lahat-lahat, Leonardo? Seryosong tanong ko dito. Napansin ko naman na napataas ang kabilang sulok ng labing nito. Seryoso akong tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Bakit ako sinisisi mo sa mga nangyari? Sino bang mas may kasalanan? At kung bakit mas pinili ni Victoria magpatihulog sa hagdan para tapusin ang buhay niya? Pabalik na tanong nito sa akin. Kaagad din namang naningkit ang mga mata ko sa galit. Mapakla akong tumawa at umiling na makailang ulit. Kasalanan ko. Alam kong kasalanan ko pero ikaw itong doktor na may tamang karunungan para magsalba ng buhay. Galit ko din sagot dito. Yes, nagsasalba ako ng buhay. Pero alam mo ba kung gaano kalalang injury ni Victoria? Alam mo sa sarili mo kung sino nagtulak sa kanya para tuluyang tapusin ang buhay niya. At ikaw yun, Guillermo. Huwag mong isisi sa akin ang kasalanan na ginawa mo sa kanya para lang maibsan ng kahit na kaunti lang ang tawag ng konsensya mo. Galit na sigaw nito pabalik sa akin at pagkatapos noon walang sabi-sabing basta na lang ako nitong itinulak. Muli ako napasalampak sa puntod ni Victoria. Hinayaan ko na pumatak ang luha ko sa mismong lupa kung saan ito nakalibing para kahit papano maramdaman itong labis kong paghihinagpis. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pagsisisihan ang mga nangyari pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Hindi na may babalik pa sa dati ang lahat-lahat at kahit na ano pang mangyari, mabubuhay ako sa kalungkutan, dulot ng matinding paghihinagpis. Mabilis na lumipas ang mga oras, wala akong balak na umalis sa puntod ni Victoria. Nakaluhod ako tahimik na nagluluksa habang may mangilan-ngilan akong napapansin ng mga tauhan ko na nakabantay sa akin. Wala akong balak na umalis. Nag-uumpisa nang kumalat ang dilim sa buong paligid at wala akong balak na iwan ang katawan ni Victoria dito sa tahimik, malamig at madilim na lugar na to.
hanggang sa naramdaman ko na lang ang unti-unting pagpatak ng ulan sa aking balat. Wala sa sariling napatingala ako at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang madilim na kalangitan. Nagbabadya ang isang malakas na ulan pero wala akong pakialam. Hindi ko pwedeng iwan si Victoria ang mag-isa dito. Guillermo, kailangan na nating makaalis dito. Paparating ng malakas na unos at baka kung ano pang mangyari kung magtatagal ka pa dito. Narinig kong wika ng pinsan kong si Vida. Iwan niyo na ako dito dahil wala akong balak na umalis. Dito lang ako, sa tabi ni Victoria. Seryosong sambit ko. Guillermo, ano ba? Pwede mo nang pahupain na munang malakas na ulan eh. Pwede tayong bumalik dito bukas ng umaga. Basta okay ng panahon. Please, huwag mo naman sanang bigyan ng dahilan na mag-alala pati si Lolo. Seryosong wika nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapaklang tumawa. Muli ako napatitig sa lupa kung saan nakahimlay si Victoria bago umiling-iling. Wala akong pakialam kay Lolo, lalo na't wala akong ibang gustong gawin ngayon kung hindi ang makasama si Victoria. Ayaw ko siyang iwan dito. Takot si Victoria sa dilim. Seryosong sambit ko kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Tuluyan ng umulan. Tinangka pa akong hilahin ni Vida paalis pero naging matigas ako. Wala akong balak na umalis. Dito lang ako sa tabi ng puntod ng babaeng iniibig ko. Hindi ako pwedeng umalis dahil baka mas lalong magalit si Victoria sa akin. Mahal ko, nakikita mo ba? Nagsisisi na ako. Bumalik ka na sa akin. Maawa ka. Bumalik ka na sa akin, Victoria. Lumuluha kong bigkas. Hindi pa ako nakontento at walang pagdadalawang isip na dumapa ako sa ibabaw ng himlayan nito. Patuloy ako nagdadalamhati at siguro habang buhay kong mararanasan ang pighati dulot ng pagkamatay ng babaeng labis kong minahal. Pero nagawa ko ring saktan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Victoria POV. Victoria, iha, inumin mo muna to. Masarap to. Kakarating lang kanina at padala ito ni Doktora Vida para sa'yo. Wala sa sariling napatigil ako sa paghahalo ng mixture ng cookies nang biglang pumasok si Mother Teresa. Bit-bit nitong isang tasa ng umuusok na chocolate drink habang nakangiti. Mother Teresa, naku, nagabala pa po kayo. Nakakahiya naman po. Hinayaan niyo na lang po sana ako na ako magtimpla niyan. Nakangiting sagot ko dito. Ayos lang, napakaliit na bagay kumpara sa mga ginagawa mo dito sa Angels of Hope. Simula nung dumating ka, malaking tulong ang ginawa mong pagbe-bake para madagdagan ng pondo dito ng malaking tulong naman para sa mga gastusin dito sa loob ng kumbento. Pati na rin sa mga batang nandirito. Nakangiting sagot nito sa akin. Naku, maliit na bagay po. At saka feeling ko po sanay ako sa mga ganitong gawain. Para po kasing hinihilang kamalayan ko sa pagbe-bake and very thankful po ako kasi nagtiwala sila Doktora Vida at Doc Leonardo para mag-invest sa ating mga kagamitan at sa pagbe-bake at paggawa ng iba't ibang klaseng pastry. At least, hindi lang din po ako nag-e-enjoy, pati na din po yung mga kasamahan ko dito. Mahabang paliwanag ko kay Mother Teresa. Sa totoo lang, hindi ko namalayan ang paglipas ng 5 taon. Parang kailan lang nagising ako sa isa sa mga silid ng kumbento. Walang maalala at tanging si Doktora Vida ang una kong nasilayan. Naalala ko pa ngang paulit-ulit na sinasabi nito sa akin noon eh. Victoria, tinupad kong pangako ko sa'yo. Nilayo kita sa kanya at sana simula ngayong araw, mamuhay ka ng malayo sa pighati at takot. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ibig nitong sabihin. Wala akong maalala at ang labo din naman kasi ni Doc Vida eh. Ayaw nitong ikwento sa akin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari bago ako nawala ng alaala. Sinabi nito sa akin na hindi ko na dapat pang alamin at ang pagkakaroon ko daw ng amnesia ay parang blessings in disguise ko na daw ito. At least ngayon, hindi na daw ako masasaktan, which is very unusual talaga dahil sa tuwing tinatanong ko to kung anong ibig nitong sabihin, ayaw din namang magkwento na para bang may isang malalim na sikreto tong tinatago sa akin. Nang tanungin ko to kung may mga kamag-anak pa ba ako, ay wala na daw. Nag-iisa na lang ako sa buhay, kaya naman simula noon mas pinili ko na lang ang manirahan dito sa kumbento. At least dito, kagaya ngayon,
Nakakapag-bake ako ng mga goods na binibenta sa labas. Dagdag income ng kumbento, lalo na't habang tumatagal, dumarami ang mga batang dumarating para dito na rin manirahan. Mga neglected child na pagkatapos sisilang ng mga magulang, basta na lang tinatapon. At yun ang nagiging papel ng institusyon na to. Pinapapasok nilang mga walang malay na anghel at tinutulungang makahanap ng bagong pamilyang aampon. Hanggang sa lumipas na ngang 5 taon at nandito pa rin ako sa loob ng kumbento. At balang araw, kagaya nila Mother Teresa at iba pang mga madre dito sa loob, bala ko din na magiging kagaya nila. Gusto kong maging madre. Tutal naman dito na rin sa kumbento umiikot ang mundo ko. Victoria, kung sakaling bumalik ang alaala mo, gusto mo rin bang umalis dito sa kumbento? Nakangiting muling tanong sa akin ni Mother Teresa. No po, sinabi sa akin ni Dr. Vida na wala na daw po akong pamilya. Kagaya po ng mga batang dumarating dito, mag-isa na lang din po ako sa buhay. At siguro, gugugulin ko na lang natitira kong buhay sa pagsisilbi sa mga batang dumarating dito, Mother Teresa. Nakangiting sagot ko dito. Napansin ko naman na kaagad ako nitong hinawakan sa kamay. Sabi ko na nga ba mabait kang bata at palagi kong pinapanalangin sa poong may kapal na sana lahat ng gusto mong mangyari sa buhay ay matutupad. Sagot nito sa akin. Salamat po, Mother. Wala man po akong maalala pero ramdam ko naman pong kapanatagan ng kalooban ko. Hindi ko po naalalang nakaraan ko pero kung sakaling bumalik ang memory ko, yun na rin po sigurong tamang oras para pasukin ko rin po ang pagmamadre. Gusto ko pong maging katulad ng mga madre dito sa loob ng kumbento, Mother. Gusto ko pong pagsilbihan ng Diyos ng buong puso, pati na rin ng aking kapwa. Nakangiting sagot ko dito. At matutupad yan, Iha. Matutupad yan sa tulong ng Panginoon. Nakangiting sagot nito sa akin. Minsan, ang pagkawala ng alaala ay isang biyaya, ngunit maaari din itong maging isang sumpa. Ang nakaraan ay hindi natutulog. Naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para muling gisingin ang mga damdaming akala natin ay baon na sa limot. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag unti-unting bumalik ang alaala ni Victoria? Handa na ba siyang harapin ang lalaking nagdulot ng kanyang pagkawasak noon? O tuluyan na siyang magiging isang tagasilbi ng Diyos na walang anumang pag-aalinlangan? Ibahagi ninyo ang inyong mga tsorya sa comment section. Babasahin ko ang inyong mga opinyon. Maraming salamat po.